Alright! What's up mga pamangkin? Siyempre nagbabalik ang kwento terong tito para sa episode 2 natin na pinamagatang Bakit? No? Bakit napaka-hardcore ng mga batang 80s at batang 90s? Isama na natin yung batang 90s kasi 10 years gap lang naman sila sa aming mga batang 80s. Now, 1980 ako. So, 46 na ako ngayon. Pag nakasunod yung edad ko sa taon, kung 2025, 45, 2026, malamang po 46. So sa 2027, malamang 47 na ako. O, di ba? Yun naman yun eh. Simulan natin sa ganitong klaseng pamamaraan. Bakit napaka-hardcore ng mga batang 80s at batang 90s? Simulan natin. Okay? Huwag kayong magagalit, mga 2000 babies baka iba yung sa inyo. Pero sa amin kasi, talagang sobrang, sobrang, alam mo yun, napaka-hardcore. Bakit? Kasi talagang, simulan natin sa pagkabata. Tanda-tanda ako nung bata ako. Andali, walang kaming 4 na dekada na nga kami. 4 na dekada na kami, mga batang 80s. Yung mga batang 90s, 3 dekada. O, di ba? So, nandoon kami, saksi kami, witness kami nung wala pang technology. At nandoon din kami nung ini-introduce yung technology. At nandito pa rin kami nung naka-adapt na tayo sa technology. 'Di ba? Balikan natin nung bata kami. Nung bata kami, walang social media. Hindi nagse-cellphone. Walang cellphone eh. So ang parausan namin noon maglaro sa labas. Maglaro lang sa labas. Ang tendency, kailangan mo makisama sa mga kaibigan mo kahit binabalagong ka na nila, kahit umiiyak ka na, walang samaan ng loob sa huli. Magkaibigan pa rin kami, paiyakin man nila ako, kantahan man nila ako ng sinong balagong may kamatis sa ilong, magkaibigan pa rin kami, magkalaro pa rin kami, pag uwi namin, magkaibigan ka rin kami, bukas pag naglaro kami, magkalaro at magkaibigan pa rin kami. Ngayon, pucha, irarant mo yan sa social media. Sigurado yan, irarant mo yan. Irarant mo yan sa Facebook, sa Sokmed, di ba? Irarant niya yan. Tapos kung ano sasabihin nyo, blind item muna ngayon. Blind item, sino tong kalaro ko? Tangina, gago, binalagong ako. Di ba? Sigurado ngayon, ganun ang ginagawa nyo. Blind item, yung iba naman, matatapang, tangina neto ni ano, binalagong ako, gago. Suntukan tayo, pag nakakita kita, wag ka lalabas yan. Suntukin ko ang mukha mo. Di ba? Dati, hindi naman natin sinasabi yun eh. Kakantahan ka lang, sinong balagong may kamatis sa ilong. Pag uwi mo, magkaibigan pa rin kayo. Bukas, magkalaro pa rin kayo. Next week, magpalaro pa rin. Ganun kasimple. Ganun kapayak. Walang pikon, bawal ang pikon. Hindi pa uso yung word na bully. Hindi pa namin alam na binubuli na pala kami. Unlike ngayon na talagang konting asar lang. Ano mo, binubuli mo na ako. Sumbong kita kay principal. Di ba? Kaya minsan tama yung sinasabi ni... May point yung sinabi ni Robin na yung kabataan ngayon is weak. May point. Huwag kayong magagalit. Kasi, nung tiniklop sa harapan namin, yung mga taon, nandoon kami. Di ba? Pag nadapa kami, di ba, yung sinasabi ni Alex Calleja, gaganon nila kami ng magulang namin. Tapos sabay hima sa ulo, sige, laro ka pa. Ganun lang. Tapos sabihan ka pa na tingin nga, may sugat ka kunyari, may gases ka. Okay, malayo sa bituka yan. Sige, laro. Malayo talaga sa bituka yun, nasa labas eh. Hindi, ano na yun? Metaphor yun, metaphor. Figure of speech yun. Ganun lang yung pamamaraan ng magulang namin nun. Lalabas lang kami Friday, Saturday, Sunday. Tanda-tanda ako pa nga eh. Ito, malupit. Since na walang cellphone, pagka nag-uusapan kayo mga tropa, ito medyo may edad na, may ano ka na yan, medyo teenager ka na yan, mga 20 years old ka na yan. Pagka may usapan kayo na 6:00 sharp, doon kayo magkikita, puta, yun lang ang pangahawakan mo. Talagang magkikita pa rin kayo doon din. Wala yung asan ka na. Liligo, papunta na ako dyan. Pero di pa, babangon pa lang. Babangon pa lang yun. Wala pang ganun nun. Talagang pagka 6:00 sharp, yung iba nalilate 6:10, 6:05, 6:15. Pero darating. Yung tiwala mo sa kaibigan mo, talagang intact pa.
Nga, 'di ba? Ngayon hindi na eh. Pag sinabing papunta, papunta na daw yung tropa natin. Puta, magigising pa lang 'yan, maliligo pa lang 'yan. Baka tulog pa nga 'yan eh. 'Di ba? Nag-text lang eh, tapos hihintayin nyo. Tapos kukulitin mo, asan ka na, asan ka na, ha? Malapit na ako. Pero yung malapit na yung 1 oras pa. 'Di ba? I mean, ang laki ng difference eh, 'di ba? Aminin man natin, ang laki ng difference noon sa ngayon, mga batang 80s, mga batang 90s. Ang dami namin pinagdaanan talaga na masasabi. Doon na solid yung foundation eh. Kaya nga napaka-importante ng foundation eh. Kasi talagang pagka, parang ano lang yan, parang nagpagawa ka ng bahay. Pagka talagang gawang pa yung bahay mo, eh konting yugyug lang, nandindol, eh wasak na talaga yan. Minsan nga, hindi pa lindol eh, nagbibitak-pitak na eh. Pero pagka solid yung foundation, eh talagang mula taas yan, kahit anong uga niyan, solid talaga. Ganon din sa amin, mga batang 80s, mga batang 90s. Talagang dati, pagka naglalaro kami, pinagpawisan, diretso sa gripo, inom. Naabutan ko yan. Malamig-lamig pa, na manamis-namis pa. Oh, di ba? Kayo mga batang 80s, totoo. Malamig-lamig pa, manamis-namis pa. Rekta. Ngayon, gawin mo, sasakit tiyan mo. Cholera aabutin mo. Di ba? Salmonella aabutin mo. Hindi ko alam kung sinabotahe ba nila yung ganyan. Ang sarap-sarap ng buhay noon. Biro mo, iinom ka, rekta. Tanda ko yan eh. Sa tondo ko, sa eskwelahan, naglalaro kami ng mga kaibigan ko. Tapos pag nauhaw, diretso sa gripo. Kung saan naguhugas yung mga tao sa kantin namin. Kuya, paano nga, pasingit pa inom lang. Rekta, ang lamig ng tubig, manamis-namis, uuwi ka, wala ka sakit, hindi ka magtatae. Ngayon mo gawin yan, baksak mo, salmonella eh, o kaya cholera, abutin mo eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit sinabotahe nila. Kung sinabotahe ba nila yan para magkaroon ng mineral water na bibilin mo o talagang marumi na. Pero, according to sa nabasa ko, talagang marumi na yung mga source ng tubig natin dahil yung mga iba tapon-tapon ng basura, kung ano naman nagbabaga na tapon-tapon ng basura sa mga ilog hanggang sa nadumihan na yung tubig. Yun ang nangyari. O binibili na natin yung tubig sa water station. Magkano? O, 'di ba? May mga 25, 35. Diba? Kaya minsan nakakamiss. 'Di ba? Lalo na pagka binanatan ng kantang Panapanahon ng Pagkakataon. Tapos yung sa Once Upon a Time, talagang pagka pinatugtog, talagang nostalgic eh. Matik, matutulala kang gano'n, no? Tapos mapapangiti ka na lang, tapos mapapailing ka na lang. Di ba? Kasi ang sarap, sobrang payak. Although ang laki ng ang laki ng bagay ng technology ngayon, yung mga social media. Kasi noon, tanda-tanda ko nung nag-a-upload yung nanay at tatay ko. Salitan sila niyan eh. Pag umuwi si mama, si papa naman yung aalis, papuntang Saudi. Tapos pag bumalik si papa, si mama naman, punta ng Hong Kong, domestic, helper. Tanda-tanda ko, pag sila umalis, ang tagal. Grabe, ang tagal. Kahit na yung taon, yung kontrata, 1 taon lang, 2 taon. Ang feeling mo parang habang buhay na silang nagtatrabaho doon. Di ba? Tapos ang means pa niyan, tanda ko, para makausap namin sila. Susulat ka sa yellow pad. Kailangan mahaba. Kakamustahin mo sa kanya sa cassette tape. Magre-record ka ng boses mo. Grabe Sobrang ano yun. Yun yung effort ng mga kabataan ngayon noon na nawala ngayon. Ngayon, SOCMED ka lang, messenger ka lang. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung messenger, na pangit yung mga Viber o kahit anong social app na pwede mo makausap yung magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay na nasa abroad. Mas maganda nga di ba? Kaso, ang alam mo kung ano yung nawala, yung effort yung personal na effort na ginawa mo. Kasi sa amin noon, yellow pad, handwriting, o kaya magre-record ka sa recorder, kasi tape, tapos ipapadala. Pero bihirang-bihira yun, usually yellow pad. Yellow pad, magsusulat ka. Kamusta ka na? Ganito, ganyan, bla bla bla, hanggang sa ano. Tapos, sa second page noon, ando doon na yung ukit ng paa mo. Size 9 ako size 9 ako. Ando doon na yung pangalawa. Tapos chocolate, ganyan. Di ba? Ganon tayo noon. Ngayon, hindi na eh. Ngayon, yung 1 taon, puta, parang 1 linggo na lang eh. Paggising mo, puta, uwi ka na pala, andiyan ka na pala. Di ba? I mean, sobrang dali na ngayon, kumpara noon na talagang pagsusumikapan mo.
na talagang yung effort, yung antagal, talagang mamimiss mo yung magulang mo sa sobrang tagal. Even though na 1 taon o 2 taon lang yung kontrata ng magulang mo na mahal mo sa buhay. Parang antagal. Yun yung sinasabi ko na ang laki ng difference. Hindi ko sinasabing pangit yung advanced technology ngayon, yung mga social app. Okay nga eh. Pag ikaw nag-upload, hindi mo mamimiss eh. I mean, hindi naman sa hindi mamimiss. Kumbaga, ando doon anytime pwede mong tawagan. Minsan nga, binababaan mo, ayaw mo pang tawagan eh. Oh, di ba? Lalo-lalo na yung mga magulang, yung mga nagtatrabaho sa abroad na busy. Oh, mamaya ka na tumawag. Huwag niyo sabihin hindi. Mamaya ka na tumawag, nasa trabaho pa ako. Pero dati, hindi. Talagang babasahin mo yung sulat sa yellow page. Di ba? Sulat ng anak mo. Papakinggan mo sa cassette tape yung record ng anak mo. Di ba? Tanda-tanda ko yan. Kaya solid yun. Ngayon, medyo, hindi ko naman sinasabi na pangit. Medyo nabawasan lang yung effort na gano'n. Kasi minsan nga, mamaya ka na tumawag. Galaro kong basketball eh. Di ba? Guilty kayo dyan. Di ba? Guilty kayo dyan. Di ba? Kasi sobrang dali na ngayon. Pwedeng tumawag sa Viber, sa Telegram, sa Messenger, sa Facebook. Pwede ka nang mag-video call, makakausap mo pa, unlike before. Kaya lahat ng bagay merong disadvantages at merong advantages. Advantages ng advanced technology ngayon, talagang sobrang dali na lang. Sa sobrang dami nga ng distraction sa mundong ito, yung 1 taon, 2 taon, 5 taon, saglit na lang yan. Pagdising mo, puta, pauwi na pala pauwi na pala yung asawa ko, pauwi na pala yung magulang ko, ganun kabilis. Hindi ko alam kung ano yung nawala. Nawala yung personal effort. Yung pagkamis mo totally na talagang, alam mo yung feelings na na-suppress. Yung feelings na refrain. Tapos biglang nadyan na, biglang kumawala. Sobrang ano. Kaya nga lagi ko sinasabi ito sa kabilang channel ko yung people power sa EDSA, hindi naman siya mauulit ngayon eh. Alam mo kung bakit? Kasi noon, wala namang social media. So yung emotion ng tao towards sa mga politiko, yung galit nila, naiipon. Kaya lalabas sa EDSA para dun sabihin nila yung emotion nila. Ngayon, hindi na. Kasi partially, napopost na nila sa Facebook yung bigat, yung hinanaing nila, nababawasan na yung feelings, nababawasan na yung emotion. Kaya pagka may mga paanyaya na magrarally, hindi na sila umaattend. Kasi bawas na eh. Kumpara noon na talagang, hindi, punta tayo. Yan, nadudun kasi emotion kasi walang mapaglabasan eh, 'di ba? Unlike ngayon, pwede mo na i-post, may bent out pa kayo, 'di ba? Kaya sabi ko, may advantages, may mga disadvantages. Pero kaming mga batang 80s, yung solid na pinagdaanan namin lahat. Yung bago magkaroon ng technology. Buti nga kayo, may subject na kayong computer eh, 'di ba? Kami wala. Application na lang talaga ngayon eh. Kailangan namin matuto ng Facebook, ng Friendster, ng Multiply, ng Yahoo Messenger, ng mga kung ano-anong social app noon. Kailangan namin mag-aral. Ngayon, may mga subject na computer. Dati wala naman kami subject na computer. Di ba? Ang subject namin, MAPE, Music, Arts and PE, di ba? Science, yung mga ganon. Pero wala kami subject na computer. Kaya napakaswerte ng mga kabataan ngayon na sobrang dali na lang halos. Ngayon nga nauso yung mga instant eh. 'Di ba? Yung mga, ewan ko, patamad ata ngayon eh. Dati nauso pa yung tandaan nyo, nauso. Dati pagka gusto mo ilipat yung TV, tatayo ka, ililipat mo dahil tok, ganun pa yun. Minsan nga pag biglaang, kunyari, channel 12, tapos gusto mo ilipat sa 6, isang click na lang eh. Click, channel 6 na eh. 'Di ba? O kaya minsan pagka, dandahanin mo, pag pinapagalitan ka ng magulang mo, dandahanin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero pagka wala sila, mula sa 12, pak! Channel 6 na kaagad yun. Di ba? I mean, pinadali. Nagkaroon ng remote. Yung electric pan. Puta, nagkaroon ng remote yan. Hindi lang masyadong, hindi lang pumatok, pero nagkaroon ng electric pan na remote. Di ba? Kung natatandaan nyo, na remote control. So, ang ginawa kasi, pinadali yung buhay eh. Di ba? Pinadali yung buhay na kung saan lahat instant na. Instant remote, instant noodles, instant daddy, instant mommy. Di ba? Lahat pinadali. Talagang sabi ko, wala namang problema. Pero minsan, actually meron eh.
hindi sa walang problema. May mga differences, may mga advantages din talaga, gaya na sinabi ko. Kasi talagang kung ako papipiliin, mas gusto ko pa rin yung dati. Dati, pag nag-brown out, pag umuulan, di ba? Ayan, tanda niya, pag umuulan, ang sarap mag-payless, noodles, o kaya mag-Maggi. Ngayon, bulalo eh. Di ba? Bulalo kayo ngayon, di ba? Pero kami nun, payless lang. Maggi lang. Kahit anong flavor, chicken, beef, may itlog man o wala. Minsan nga, wala pa. Okay na. Sarap, umuulan. O. Payless tayo. Maggi tayo. Ngayon, pag umuulan, bulalo kayo eh. Di ba? O kaya ramen. Huwag sabihin din. Ramen kayo, bulalo kayo, pares kayo. Kami noon, Maggi lang. 'Di ba? Minsan nga kahit hindi umulan eh. Kahit mainit, Maggi, pambaon, Maggi. 'Di ba? Ngayon, ano na? Pabulalo-bulalo na kayo, ramen-ramen pa kayo, 'di ba? Laksa, 'di ba? Talagang sabi ko, ang swerte eh. Ang swerte ng mga kabataan, in a way na malas din. Kasi parang swerte kayo, medyo mabilis ngayon. Mabilis lumipas ang panahon, maraming distraction. Pero malas lang kasi hindi nyo naabutan o wala pa kayo ng mga talagang panahon na talagang lahat pinaghihirapan. Di ba? Lahat hinihintay. Lahat pinagsusumikapan. Di ba? Yung mga grades talagang ngayon ata, kailangan lahat may awards eh. Di ba? Parang lahat ng bata. Dati, first honor, second honor, third honor. Wala nang iba. 'Di ba? Wala nang best of ganito, best of ganyan, 'di ba? Ngayon, parang lahat kailangan meron kasi kailangan yung isa, walang maiiwan. Kumbaga, lahat kayo may award. Depende na lang kung anong award 'yun, 'di ba? Kaya sabi ko, ano din eh, alam mo 'yun, mahirap na masarap pero sa part namin masarap din na pinagdaanan namin yung ganun. Kasi parang doon kami sinolid. Doon kami ni liquid. Kaya yung solid liquid gas na lagi kong sinasabi, parte yon ng kabataan ko. State of matter yan. Ang daling tandaan eh. Ano yung, pag tatanungin yan sa quiz eh, what are the state of matter? 'Di ba? Solid liquid gas. Puta, panalo, galing. 'Di ba? Kaya pagka kumakain ako, puta, solid to ha. Parang masarap. Metaphor din yung solid liquid gas to ha. Naalala ko lang yung sa science namin na pagka tinanong yung what are the state of matter, tatlo lang, solid liquid gas, wala pa yung plasma nun ata eh. Solid liquid gas, sulat, matatandaan mo. Kasi ganun eh, di ba? Chunking ang tawag nun sa psychology eh. Para ma-memorize mo yung mga mahaba na mga words, hahati-hatiin mo sila, so chunking yon. Di ba? So sobrang sarap ng buhay pagka batang 80s ka, sa totoo lang. Pero di ko sinasabi yung mga 2000 hindi masarap ha. Masarap din yung mga anak ko, masarap buhay din eh, di ba? Yun nga lang, hindi lang ganun ka-solid yung foundation. Kasi sabi ko, yung mga anak ko ngayon, syempre iPad, cellphone, minsan hindi maiwasan eh, di ba? Kasi wala na rin naglalaro sa labas eh. Iilan lang, unless pupunta ka ng probinsya. Pagka pupunta ka sa mga Manila, halos wala na masyadong naglalaro sa labas. Magtakot na rin yung mga magulang eh, na paglaruin yung mga anak nila sa labas eh. Kasi siyempre, baka mamaya madukot, mapagtripan ng adik, manakaw, o kaya masagasan, mabundol, mabangga ng mga motor, na pasaway, ng mga jeep, di ba? Kaya minsan natatakot na rin yung magulang. Huwag na kayo maglaro sa labas, dito lang kayo maglaro, ito iPad. Di ba? Guilty rin ako dyan. Di ba? Tapos bukod sa wala na naglalaro sa labas, wala na nagpapapintero, wala na nagpipiko, maliban na lang kung pumunta ka ng probinsya, ayan, sigurado meron pa. Kasi doon, malaki yung field niya pwede nilang paglaruan, natatanawin mo lang yung anak mo, yan, dyan pa yung anak mo. Pagka sa Maynila, syempre, mga kalsada, mga iskinita, baka mamaya pagtanong mo ng ganun, wala na. O aantay na lang kayo sa CCTV. Wala nga CCTV noon, partida eh. Di ba? Wala CCTV noon, talagang sisigaw ka lang. Ay! Anton! Ma, andito ako. Ganun lang. Di ba? I mean, ganun lang yung tiwala noon. Ano din eh, sigawan lang eh. Di ba? Hindi gaya ngayon na medyo may trust issues na tayo. Di ba? Kaya sabi ko, swerte din kami. Kasi talagang yung habang tinitiklop yung taon sa harap namin, and at the same time, na-i-experience namin siya, witness pa kami yung sa pagbago. Maliban na lang kung patay ka na ngayon ha. Siyempre, hindi mo na makapanood to.
Pero kung nandito ka pa, buhay ka pa, eh may anak ka na, malamang, o sumasakit na yung tuhod mo, sumasakit na yung katawan mo, ah, ang nasa bag mo na, hindi na pabango, kating ko na, o kaya Vicks na. Kaya yung panahon namin, Vicks eh. Ganun eh. Saka yung mga panahon namin noon, pagka nagkasakit ka, dahil bihira kami makapag soft drinks, in fairness, kami mga batang 80s, bihirang-bihirang makapag soft drinks. Magsa-soft drinks lang kami ng Royal o kaya Sprite pagka nagkasakit kami. Ganon. Unlike today na sobrang accessible. Ang dami pang mga sizes. Dati, ano lang eh, 1 litro, yung maliit. Tapos, wala pang 1.5 nun eh. Diba? 1 litro ata pinakamalaki kung matatandaan ko. Ngayon, ang dami na eh. May maliit, may solo, may mas maliit pa yung ganon. Tapos may solo, may litro, may 1.5, may 2 liters. Dati, pagka gusto namin mag-Royal, gusto namin mag-Sprite, magpapanggap pa kami na may sakit para lang makainom yan. Yun nga lang, may Skyflex, saka required ka magpahinga. So, hindi ka makakapaglaro. Pero nakapag-Royal ka. Nakapag-Royal ka, pag masakit ang tiyan mo, Sprite ang papainom sa'yo. Kaya, ganun yung ano namin. Ganun yung means namin para makainom ng soft drinks. Unlike today, na ang magbibigay pa sa'yo ng soft drinks. Gusto mo mag-Coke? O, guilty rin ako dyan. Gusto mo mag-Coke? Ito, Coke ko. Ano gusto mo? Minsan pa, pipiliin ka pa eh. Coke Royal o Sprite, pili ka. Di ba? Aaminin ko na iba yung means ng pagpapalaki sa amin noon. Iba din yung means na ginagawa kong pagpapalaki sa mga anak ko ngayon. Malaki yung difference. Pero syempre, ina-adapt ko kung ano yung maganda na ginawa ng magulang namin sa amin. Syempre, yung mga magulang natin, hindi naman perfect yan eh. 'Di ba? Unlike today na ang dami na nating source. 'Di ba? Ang dami na nating source para maging magaling at mabuting magulang. So, kailangan mo i-filter out eh. 'Di ba? Hindi naman basta-basta adapt lang. Ay, ito maganda to, i-adapt mo. Ay, ito medyo outdated na to, hindi na to uso ngayon. Yung means ng pagpapalaki. 'Di ba? So, yung mga reward punishment kasi noon, hindi ganun ka ano eh. Na, pagka ano ka, labas tayo ha. Pagka mataas ang grade mo, labas tayo. Hindi naman siya dating ganun eh. Dati talagang mataas grade mo o hindi. Yung mga mayayaman siguro, pagka mahirap ka, mataas man o grade mo o hindi, parehas lang. Diba? Parehas lang. Pero pagka may kaya yung pamilya mo, o pagka mataas ang grade mo, punta tayo ng Manila Zoo. Manila Zoo pa ng mga time na yun. Pangarap pa namin yan. Manila Zoo, Nayon Pilipino, mga lugar na kung saan napupuntahan lang namin pagka may field trip sa school. 'Di ba? Pero pagka wala, hindi mo siya mapupuntahan. Pero sobrang pangarap na namin ng mga kabataan na yun pagka nakapunta kami ng Manila Zoo. Okay na kami doon. Kaya sabi ko, okay din. Yung pangarap ngayon, nagle-level up eh. Di ba? Dati, di naman namin panangarap na, although wala pa naman nun, kailangan iPhone 17, iPhone 16, di ba? Dati wala namang ganyan. Ang pangarap lang, punta pa ng Manila Zoo, na yung Pilipino, makabili ng chip, ng pick-up stick, di ba? Makabili ng mga Jackstone, di ba? Yung mga laruan namin noon, Jackstone, Pico, Patintero, yan yung mga kampihan pa noon, yung Paway, Dampa, Jolens, Pog, yung Tex. Yung Tex, ang daming version. May maliit, merong malaki, yung Avengers. Yan, magkakalaban pa niya. Tau-tauan, Tanching. Alam mo yon, ang nakakamiss minsan, lalo na pagka mag-isa ka, naiisip mo. Sabi mo, hindi, kasi ano eh, yun yung ano dun eh, yun yung psychology effect nun eh. Kasi sobrang, sa 4 na dekada, nasaksihan namin yung pagtiklop ng taon, yung pagbabago, yung pagpasok ng technology, yung wala pang social media, yung introduction ng social media hanggang sa ma-adapt ngayon ng Pilipinas yung mga social media. Andun kami. 'Di ba? Kaya ang sarap, tapos mako-compare mo talaga eh. Kaya talaga pagka merong mga video na ano, tapos pinatugtog yung Once Upon a Time o kaya yung kay Noel na yung panapanahon. Ay po siya talagang wala. Matutulala ka talaga kasi sobrang nostalgic yung mga ganun para sa amin. Kaya sabi ko, since na nandiyan dyan na, enjoy na lang natin, di ba? Hindi naman maiiwasan na mag-isip, mangarap.
na balikan yung mga nakaraan. Kaya sabi ko, ang hardcore ng mga batang 80s at batang 90s when it comes to emotion. When it comes to sasagupain yung problema, talagang ano eh, mani eh. Maning-mani sa amin eh, di ba? Kahit balaguin kami noon, paiyakin kami, tropa pa rin tayo, magkalaro pa rin tayo. Ngayon, hindi na eh, di ba? Kaya sabi ko, okay din na ma-experience natin yung ganito, lalo-lalo na yung mga ganito. Okay, abangan nyo yung part 2 natin. Maraming salamat mga pamangkin, tito ng ina mo. Kwento Terong Tito, wag yung kalimutan mag-subscribe. Meron din tayo sa Facebook, meron din tayo sa TikTok. Kwento Terong Tito. Yo!